GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. 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 Oras sa buong Pilipinas, 36 na minuto makalipas ang 8:08 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. Contractor sa Ghost Projects kakanta na ayon sa DOJ. Pangulong Marcos handang magpa-lifestyle check. Ayon pa sa DOJ, naglabas po sila ng lookout bulletin kontra Atong, Gretchen, Estomo at 50 iba pa inilabas. PUJ drivers, sunod na makakatikim ng 20 pesos kada kilong bigas ayon yan sa Department of Agriculture. Para naman sa ating mga balitang lokal, suspect sa road rage sa Cavite, tukoy na. Laguna Police tumanggap ng 6 na sasakyan. High-value individual sa Quezon Province timbog sa 3 milyong pisong halaga ng droga. 66 na taong gulang na mangingisda natagpo ang patay sa lawa. Barko nagliyab naman sa Quezon Province, mahigit sa 100 katao nasagip. Isang estudyante arestado sa Batangas dahil sa bomba joke. Congressman Leandro Legarda Liviste na mahagi ng educational assistance sa mga mag-aaral sa Tuwi, Batangas. At sa ating good vibes balita, San Pablo City ng Laguna nagtala ng Guinness World Record para sa sabayang pagtatanim ng puno ng niyog. Sa detalye ng mga balitang yan, mga ka-vibes, ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na isang abogado ng isa sa top 15 contractor ng kontrobersyal na mga flood control projects ang lumapit sa kanya upang maging whistleblower ang kanyang kliyente. Mainit ang mga issue sa di umano'y ghost projects na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa tinukoy ng potensyal na whistleblower ang modus operandi, paghahati-hati ng pera at mga kontrata at irregularidad. Sinabi rin ni Rimulya na bukas ang DOJ sa sinumang nais maging whistleblower at kung kinakailangan ay maaaring maipasok sa ilalim ng Witness Protection Program para sa kanilang kaligtasan. GV News Express. Samantala, handang sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lifestyle check kasabay ng kanyang direktiba na imbestigahan ang umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon yan sa Malacanang. Bukas rin daw si Pangulong Marcos sa pagpapalabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung kinakailangan. Iniutos ni Pangulong Marcos ang pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno simula sa Department of Public Works and Highways
Highways o DPWH kasunod yan ng natuklasang irregularidad sa mga flood control projects. Binigyang diin din ni Yusek Castro na ang direktiba ng Pangulo ay hindi dapat gawing isyong pampolitika, kundi hakbang para papanagutin ang mga sangkot sa anomalya. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang 11 flood control projects sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet Province matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa sumbong sa Pangulo Portal. Umaabot naman sa mahigit 9,000 ang reklamong natanggap kaugnay ng mga questionableng flood control projects hanggang nitong Miyerkules. GV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, nagpalabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice o DOJ laban sa mga respondents na kinabibilangan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at retiradong si Police Lieutenant General Jonel Estomo at maging 50 iba pa sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang mga ito ay pawang tinukoy ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Tiniyak ni Remulla na sa oras na gumulong na ang preliminary investigation, maaari rin aniyang hilingin ng panel of prosecutors ng DOJ ang isang precautionary hold departure order mula sa korte upang pigilan ang mga respondents na umalis ng bansa hanggang matapos ang pagsisiyasat ng DOJ para sa probable cause. Kinumpirma rin ni Remulla na nakalabas na ng bansa ang kapatid ni Ang na respondent sa kaso. Una nang sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na natapos na ng prosecutors ang evaluation sa complaint at sisimulan na ang preliminary investigation. Sisimulan na rin aniya ang pagpapalabas ng sabina sa oras na matanggap na ang record ng kaso ng missing sa Bungeros. GV News Express. Samantala, ikinokonsidera na po mga ka-vibes ng Department of Agriculture na isunod ng ahensya na maging benepisyaryo ng 20 pesos kada kilong bigas program ang mga driver ng pampasaherong jeep sa bansa. Ito ay sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nang ilunsad ang murang bigas sa mga mangingisda ng Navotas Fish Port kamakailan. Nagsimula nang magbenta ang Department of Agriculture ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga mangingisda at trabahador ng Navotas Fish Port para makatulong na mapababa ang gastusin ng mga ito sa pagkain. Ayon pa kay Chu Laurel, malaking pakinabang ang murang bigas sa mga driver ng pampasaherong jeep upang maibsan ang epekto sa kanilang hanap buhay ng patuloy na pagtaas ng halaga ng petrolyo. Takdaan niya ang rolled out ng murang bigas sa mga transport association simula September 16 sa mga lugar na kikilalanin ng Department of Transportation. Ayon pa sa kalihim, may sapat na imbak na bigas ang bansa para punan ang tumataas na bilang ng mga benepisyaryo ng 20 pesos kada kilong bigas. GV News Express. Dito naman tayo sa balitang lokal sa atin sa Calabarzon mga ka-vibes. Punta tayo dito sa lalawigan ng Cavite. Yung suspect sa road rage po dyan sa Cavite ay natukoy na. Kasalukuyan na nga pong nagsasagawa ng manhunt operation ang pulisya laban sa suspect sa road rage na ikinamatay ng isang empleyado ng isang electric company. Kamakalawa sa Jose Abad Street, Barangay Salitran 3, Dasmariñas City, Cavite. Matapos ang isinagawang malalimang investigasyon, nakilala na ng Dasmariñas City Police ang suspect sa pamamaril sa biktima at kinilalang si alias Jepoy, 44 anyos, residente ng Barangay Salawag sa Dasmariñas City. Matatandaan na pinagbabaril ng suspect ang biktima na si alias Mayo, 54 anyos at residente naman ng Bacoor, Cavite habang nakasakay sa kanyang sasakyan at nakatigil sa gitna ng daan sanhi ng traffic lights nitong Agosto 28.
napatan ng sasakyan ng biktima ang sospek at nasakay naman ng isang pulang sasakyan at agad pinagbabaril bago mabilis na tumakas. Agad namang naitakbo ang biktima sa pagamutan, subalit idineklarang patay habang nilalapatan ng lunas. Matapos ang insidente, agad na nagbaba ng kautusan si Cavite Police Provincial Director Colonel Ariel Red sa buong kapulisan na magsagawa ng agarang investigasyon sa nasabing insidente. At sa lumutang na witness at batay na rin sa mga kuha ng CCTV sa lugar ay nakilala nga ang nasabing sospek. Nakikipagtulungan din ang Land Transportation Office o LTO kung kaya natunton na sa Bacoor nakarehistro ang kotseng ginamit ng sospek na pinaghahanap na ng mga otoridad. GV News Express. Punta naman tayo sa lalawigan ng Laguna mga ka-vibes. 6 na sasakyan kabilang ang isang ambulansya ang naibigay sa Laguna Police para mapalakas ang kanilang emergency response sa lalawigang ito. Ang pamahalaang palalawigan nga ng Laguna ay nag-turnover ng 6 na sasakyan na kinabibilangan ng isang military truck, isang rescue vehicle, isang utility van, rescue vehicles at ambulansya sa Laguna Development Police Office or Laguna Provincial Police Office noong Huwebes ng umaga. Ang turnover ceremony ay ginanap sa covered court sa Campasiano Rizal sa Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna at gayon din ang pagbabasbas at pagpapasinaya ng Provincial Command Center at isang activation ng Provincial Cybercrime Response Team. Ang donasyon ay naaayon sa pangako ni Laguna Governor Sol Aragones na tiyaking mas mahusay na makararating ang pulisya ng Laguna sa mga komunidad. Hindi bababa sa 14 na alkalde at si Congressman Benji Agrao ng 4th District ng lalawigan ng Laguna ang sumaksi at dumalo sa nasabing aktibidad. Ayon naman kay Colonel Jomar Yupio ng Laguna Police Director, layunin ng pag-activate ng Provincial Cybercrime Response Team Office na mailapit ang mga serbisyo sa bawat Lagunense at hindi na kailangan pa silang bumiyahe sa regional o national offices para magsampa ng reklamo laban sa cybercrime incident. GV News Express. Samantala, dako naman tayo mga ka-vibes dyan sa probinsya ng Quezon. Muling naka-score ang Quezon Police Provincial Office o QPPO sa kampanya kontra iligal na droga matapos ngang maaresto ang isang high-value individual at makumpiskahan ng mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Purok Baybay 2, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City, kamakalawa ng gabi. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director Colonel Romulo Albacea, dakong alas 9:50 ng gabi nang isagawa ng pinagsanib na puwersa ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ang operasyon. Naaresto ang suspect na si alias Mel, 28 anyos, residente ng Sariaya, Quezon at Tubong, Marinduque. Nakuha mula sa kanya ang 6 na pakete ng shabu na may timbang na mahigit 100 gramo, katumbas ng halagang mahigit 3 milyong pisong street value. Kabilang din sa mga nakumpiska ang buy-bust money na 1,000 piso, isang pouch bag at isang motorsiklo. Nasa kustodiya na ng Quezon Police Provincial Office ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuri naman ni Colonel Albacea ang mga operatiba na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Ruben Valeria at tiniyak na patuloy na ang pinaigting na kampanya kontra droga ng Quezon PNP at hinikayat ang publiko na makipagtulungan upang tuluyang masugpo ang iligal na droga sa lalawigan ng Quezon. GV News Express. Samantala naman mga ka-vibes sa probinsya ng Rizal, isang 66 anyos na mangingisda natagpo ang patay sa lawa. Isang 66 anyos na mangingisda mga ka-vibes ang natagpo ang lumulutang at wala ng buhay sa Kasarinlan Eco Park sa Baras, Rizal noong Huwebes ng umaga. Kinilala ang biktimang si alias Carlito ng Barangay Santiago, Baras, Rizal. Sa ulat ng pulisya, alas 8 ng umaga nang madiskubre ng isang kapwa mangingisda na nakita niya ang biktima
biktima na lumulutang at hindi na gumagalaw. Kaya ipinaalam na niya ito sa Philippine Coast Guard at nagkataong nagsasagawa naman ng training sa lugar. Ayon sa isa pang witness, alas 5 ng umaga nang makausap niya pa ang biktima sa entrance ng Eco Park at pinag-usapan pa nila ang level ng tubig sa Laguna de Bay. Batay pa sa ulat, ang kaanak ng biktima ay hindi na interesado na paimbestigahan pa ang pangyayari dahil naniniwala silang walang foul play dito. Dahil may mild stroke ang biktima na posible raw umanong dahilan ng pagkalunod at kamatayan nito. GV News Express. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal, mga ka-vibes, dyan po sa probinsya ng Quezon ay isang barko ang nagliyab. Nasa 119 na individual naman ang nailigtas matapos ngang masunog ang isang passenger cargo vessel dahil sa electrical short circuit sa crew cabin habang naglalayag sa kahabaan ng timog silangang bahagi ng karagatang sakop ng San Andres sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa ulat, ang MV Monreal passenger cargo vessel at pag-aari ng isang ng Co Shipping Lines ay nasa ruta mula Port of Aroroyo, Masbate papuntang o papatungong Port of San Andres, Quezon nang magkaroon ng sunog noong Miyerkules. Sa kabuuan, nasa 66 na pasahero, 22 tripulante, kabilang ang master, 31 kadete at 16 na rolling cargos ay agad na nailika sa lugar at idineklarang mga ligtas. Mabilis namang naapula ang apoy na pinaniniwala ang sanhi ng isang electrical short circuit sa isang crew cabin. Agad na napigilan ang apoy at kalaunan ay naibalik ang kuryente ng isang lisensyadong electrician na nagkataong sakay ng nasabing barko. Nang matagpuan o nang matanggap ang ulat, naghanda ang Coast Guard Municipal Station sa San Andres kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o BFP, lokal na pulisya at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para sa search and rescue operation. Nagbigay din ng tulong medikal ang mga otoridad kabilang ang Philippine Coast Guard at local disaster management offices sa mga nasagip na kumpirmadong nasa mabuti ng kalagayan. Ligtas na ring nakadaong ang barko sa San Andres Port ng dakong alas 11 ng gabi kung saan pinadali ng mga otoridad ang pagbaba ng mga pasahero. GV News Express. Samantala, dito naman sa lalawigan ng Batangas, mga ka-vibes, abay sa kulungan ang bagsak ng isang 19 anyos na estudyante matapos magbitiw ng biro tungkol sa bomba sa entrance ng isang universidad nitong Huwebes ng umaga. Ayon nga po sa inilabas na pahayag ng universidad at ulat ng Security and Safety Office, tinanong ng gwardyang estudyante sa pakay niya sa loob ng campus. Pero ang sagot daw ng estudyante ay kung saan daw pwedeng maglagay ng bomba. Ay dahil dito agad na pinigilan ang lalaki at itinawag sa Batangas City Police. Kaagad siyang inaresto at dinala sa himpilan. Wala namang nakuhang kahina-hinalang gamit sa kanyang pag-aari. Depensa ng sospek, biro lamang daw ito habang bumibisita para magbayad ng tuition ng kanyang kapatid. Ngunit ngayon siya po ay nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang batas laban sa maling pagbibigay ng impormasyon ukol sa bomba. Kung mapatunayang guilty, abay maaari siyang makulong ng hanggang 5 taon at pagmultahin. Sa ngayon ho, ay nasa kustodiya na ng Batangas City Police ang nasabing sospek para sa investigasyon. GV News Express. Abay, good news naman tayo mga ka-vibes ha. Diyan po sa unang distrito ng Batangas, si Congressman Leandro Legarda Liviste ay namahagi ng educational assistance para sa mag-aaral sa Tuwi, Batangas. Mas naging makulay nga ang selebrasyon ng buwan ng wika sa isang eskwelahan sa Tuwi, Batangas matapos na personal na dumalo si Batangas 1st District Congressman Leandro Liviste upang mamahagi ng educational assistance sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Yan po ay nangyari kahapon na
Biyernes, Agosto 29. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Congressman Leviste ang kanyang panukala na layong palawakin ang sakop ng educational assistance. Aniya, kapag malinaw na ang plano at nakalatag na ang budget mula sa Department of Education, posible lang mabigyan ng tulong hindi lamang ang mga estudyante sa public schools kundi pati na rin sa private schools. Dagdag pa ng kongresista, may nakalaan ding subsidies at assistance para sa mga guro kapwa sa public at private schools. Ipinahayag din niya ang kanyang hangarin na maging top performing schools sa buong bansa ang mga paaralan sa unang distrito ng Batangas. Magugunitang naghain ng panukala si Congressman Leviste ng House Bill No. 27 o an act establishing a National Student Allowance Program na bahagi ng kanyang advokasiyang pagbibigay ng suporta para sa edukasyon ng bawat kabataang Pilipino. GV News Express. Samantala, isa pang good news dito naman sa lalawigan ng Laguna. Libu-libong volunteers sa San Pablo City, Laguna, mga ka-vibes, ang nagsama-samang nagtanim ng puno kahapon ng umaga, Agosto 29, para magtala ng Guinness World Record sa sabayang pagtatanim ng puno ng niyog sa iba't ibang barangay. Personal na nagtungo mula India si Mr. Swapnil Dangarikar, opisyal na adjudicator ng Guinness, para i-verify at kumpirmahin ang record attempt. Ayon kay Mayor Naji Gapanangada Jr., tinugon ng lungsod ang hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtanim ng milyong-milyong punong ng niyog sa buong bansa. Umabot sa 10,000 seedlings ang itinanim sa 11 rural barangays. Hindi lang anya world record ang layunin, kundi simula ito ng 3 taong coconut planting program para muling ibalik ang San Pablo bilang top coconut producer sa bansa. Kasabay nito, malaking tulong din ang replanting sa kalikasan at sa ekonomiya, lalo na't inaasahang palalawakin ang operasyon ng isang kumpanya na bagong agri-industrial zone sa lungsod sa ilalim ng pangangasiwa ng isang negosyante na magbibigay ng marami pang trabaho sa mga residente ng San Pablo. Ang proyekto ay pinangunahan ng Maiba Naman Movement at ng One San Pablo Movement, katuwang ang lokal na pamahalaan at sinupertahan naman ng mga opisyal ng probinsya at ng Department of Agriculture. Naging makabuluhan din ang Guinness World Record attempt kasabay ng pagdiriwang ng National Coconut Week ngayong huling linggo ng Agosto. Dumalo at sumuporta rin sa kaganapan ng ilang lokal at provincial leaders kabilang na sina Governor Sol Aragones na kinatawan ni Vice Mayor Antonio Aurelio, Vice Governor Antonio J.M. Carait, mga board members at city councilors, pati na ang mga kinatawan mula sa Department of Agriculture at Philippine Coconut Authority. GV News Express. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat yung malaman ngayong Agosto at 30. Manatiling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV 99.9, your good vibes.